Magandang buhay, mabuting tao, grade 9. Ngayon ay nasa klase kayo sa Pilipino ni Ginang Halasan. So, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa kaugnayan ng mga pangunahing tauhan sa iba pang mga tauhan. Sino-sino nga ba ang mga pangunahing tauhan ng Noli? Una, si Crisostomo Ibarra. Pangalawa, si Maria Clara. Pangatlo ay si Elias. At pang-apat ay si Sisa. Sila ang mga pangunahing tauhan o binigyan ng malaking papel ng may akdang si Jose Rizal na magbibigay buhay sa buong kabanata ng Noli Me Tangere. So simulan natin ang pag-uugnay ng mga iba pang tauhan sa apat na pangunahing tauhan. Una, si Maria Clara ay konektado kay Crisostomo Ibarra dahil si Maria Clara ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Kaya, ilalagay din natin si Crisostomo sa tauhang may kaugnayan kay Maria Clara. Sumunod ay si Elias. Si Elias ay naging mabuting kaibigan ni Crisostomo Ibarra. Simula ay iniligtas ni Crisostomo Ibarra si Elias sa buwaya. Pangalawang pagtatagpo ay iniligtas naman ni Elias si Crisostomo Ibarra sa paghuhugos ng bato. Sa bandang huli ng mga kabanata ng Noli, matutuklasan ni Elias na si Crisostomo Ibarra ay mula sa nuno ng nagpahirap sa kanyang pamilya. Kaya sa pagdanais niya makaganti, ay hindi niya na isa katuparan dahil nga sila ay naging magkaibigan na ni Crisostomo Ibarra. Sa huling bahagi ng Noli ay tutulungan ni Elias si Crisostomo Ibarra makatakas sa kulungan. Kaya si Crisostomo Ibarra ay mabubuhay muli sa El Pili samantalang si Elias ay mamamatay. Kaya ilalagay din natin sa ilalim ni Elias si Crisostomo Ibarra. Sumunod ay si Sisa. So si Crisostomo Ibarra ang magpapagamot kay Sisa. Kaya ilagay din natin si Crisostomo Ibarra sa ilalim ni Sisa. Gayun din si Sisa ilalagay natin sa ilalim ni Maria Clara dahil si Maria Clara ang nagpupush kay Crisostomo Ibarra na tulungan ang pamilya ni Sisa. Kaya si Maria Clara ay ilalagay natin sa ilalim ni Sisa. Sumunod ay si Don Rafael. So si Don Rafael ang ama ni Ibarra. Sunod ay si Don Saturnino, ang ama ni Don Rafael, kaya ito ay magiging lolo ni Ibarra. Sumunod ay si Don Pedro Ibarramendia. So siya ang tatay ni Don Saturnino, lolo ni Don Rafael, at siya ang nuno ni Ibarra. So tinataya na si Don Pedro Ibarramendia ang ugat kung bakit nagkaroon ng lihim na kaaway itong si Crisostomo Ibarra. At isang ang lihim niyang kaaway ay si Elias. So si Don Pedro Ibarramendia, from the word Ibarramendia ay naging Ibarra, kaya sa simula ay hindi natuklasan ni Elias na si Ibarra ang hinahanap niyang paghihigantihan. Next ay si Piloso Potasio. Si Piloso Potasio ay naging tagapayo ni Crisostomo Ibarra. Siya ay tinuturing na pilosopo dahil sa kanyang karunungan at minsan ay baliw dahil po sa lalim ng kanyang mga salitang binibitawan. Maaari din natin ilagay si Piloso Potasio kay Sisa. Dahil si Piloso Potasio ang tumutulong sa pamilya ni Sisa, nagbibigay ng pagkain sa mga anak nito. Next ay si Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay matalik na kaibigan ng ama ni Ibarra. At si Kapitan Tiago ang nagbigay kay Crisostomo Ibarra ng piging sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. So maaari din natin ilagay si Kapitan Tiago kay Maria Clara dahil si
Kapitan Tiago, kinikilalang ama ni Maria Clara. Sumunod ay si Padre Damaso. So, noong una, magkakaibigan ay sina Don Rafael, Kapitan Tiago at Padre Damaso. Ngunit itong si Padre Damaso ay nagkaroon ng matinding inggit kay Don Rafael. Kaya po itong si Padre Damaso ang naging ulo sa mga nagiging problema sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Si Padre Damaso, ilalagay din natin kay Maria Clara dahil si Padre Damaso ang tunay na ama ni Maria Clara. So, nung mag-asawa si Kapitan Tiago at ang nanay ni Maria Clara, hindi sila biniyaan ng anak. At bilang kura noon ay nilapitan tong si Padre Damaso para magpatulong na magkaroon ng anak. Pero instead na bukod sa sinamahan siya sa pagsasayaw sa Obando, ay nagkaroon ng panghahalay ito si Padre Damaso sa ina ni Maria Clara at si Maria Clara ang naging bunga nito. Next ay, si Padre Damaso ay pwede natin ilagay din sa ilalim ni Elias. Bakit? Sa ibang bahagi ng Noli, hindi naman po tuwirang na banggit, pero sa bandang huli ay lalabas na pinagbuhatan ng kamay ni Elias itong si Padre Damaso. Next ay si Padre Salvi. So si Padre Salvi ang pumarili kay Padre Damaso. Siya ay magiging katuwang ni Padre Damaso sa pagsira sa pangalan ni Crisostomo Ibarra. Dahil na rin sa nitong pagnanasa kay Maria Clara. Kaya ilagay natin siya sa ilalim ni Maria Clara. So, maaari din natin ilagay sa ilalim ni Sisa si Padre Salvi dahil si Padre Salvi ang nagpahirap dun sa mga anak ni Sisa. Next, si Teniente Guevara ang magiging susi upang malaman ni Ibarra, Crisostomo Ibarra, ang mga pangyayari sa buhay ng kanyang ama. Next ay si Basilio. So, siya ay umiidolo labis kay Crisostomo Ibarra. Nais na niyang huminto sa pagiging sakristan at naisip niyang lumapit kay Crisostomo Ibarra para manghingi ng tulong. Mamasukan sa kanyang asyenda at alam niyang pagkakalooban siya ng maliit na lupa para pagtamnan at pag-alagain siya ng baka. So, naisip ni Basilio na si Crisostomo Ibarra ang magiging susi niya para makatakas sa pagiging sakristan. At isa pa ay yung kayamanang itinago ni Elias mula sa bahay ni Ibarra ay nagamit ni Basilio para makapag-aral. So si Basilio ay mabubuhay sa El Pili. So syempre, si Basilio ilalagay natin siya sa ilalim ni Sisa bilang siya ang kanyang nanay. Next, si Basilio ilalagay din natin kay Elias dahil nga sabi ko nga kanina, si Elias ang nagbigay ng kayamanan ni Crisostomo Ibarra kay Basilio para magamit po sa pagbabagong buhay. Next ay ang taong madilaw. So ito po ang isa sa mga lihim na nakaaway ni Crisostomo Ibarra na nagtangka sa kanyang pumatay sa paghuhugos ng bato at dito po tinulungan ni Elias si Crisostomo. Iniligtas ni Elias si Crisostomo dahil siya po ang nagtulak sa taong madilaw para ang taong madilaw ang mabagsakan ng bato. So, kaya lagay natin si taong madilaw sa ilalim ni Elias. Next ay si Lucas. So, si Lucas ang kapatid ng taong madilaw. So, dahil nga po itong si Crisostomo Ibarra ay nagiging maligalig na mga nakarang araw, nung lumapit si Lucas para po sa namatay niyang kapatid, parang nasungitan siya ni Ibarra, kaya nagsimula po siyang magtanim din ng galit. At akala nga niya ay kaugali si Crisostomo Ibarra ng kanyang mga nuno. So meaning, dun nga sa mga nuno na yon ay doon po mayroong lihim na
nakaaway si Crisostomo Ibarra. Yun nga po ay si Lucas at ang taong madilaw. So si Lucas ang magagamit nitong si Padre Damaso at si Padre Salvi para sirain si Crisostomo Ibarra. So kaya si Lucas ilagay natin kay Elias. So sa bandang dulo, lumalabas na nakabigti si Lucas. At ang pinagbibintangang gumawa nun ay si Elias. Next ang Alperes. So dahil nga po siya ang pinuno ng Guardia Civil, siya po ang magkukulong kay Crisostomo Ibarra. Nilagay natin o mailalagay natin si Alperes kay Sisa. Dahil nung makulong si Sisa ay napagsamantalahan ito ng Alperes. Next ay si Pedro, ang asawa ni Sisa. Ay lagay natin si Pedro sa ilalim ni Sisa. So si Pedro ay humingi ng tulong kay Crisostomo Ibarra. So next ay nakita na po natin ay si Tia Isabel. So si Tia Isabel ang naging tagapag-alaga ni Maria Clara. So bakit siya nasa ilalim din ni Crisostomo Ibarra? Dahil si Tia Isabel ang pamang naging kakampi ni Ibarra kay Maria Clara. So sunod ay si Doña Pia, ang nanay ni Maria Clara. So si Doña Pia nga po ang napagsamantalahan nitong si Padre Damaso. So next ay si Doña Victorina. So siya po ay Pilipina nagpapanggap ng Kastila. So kahit po isang bigong Kastila yung napangasawa niya, mapalitan lang yung apelido niya at maging tunog Kastila. So siya po ang parang gusto niya mapabilang sa pamilya ni Maria Clara. So siya ang gagawa ng paraan o siya ang nagpakilala ng isa pang lalaking papalit kuno kay Crisostomo Ibarra sa buhay ni Maria Clara. So asawa niya ay si Don Tiburcio, ang nagpapanggap na doktor. So sa pagkakaroon ng sakit nitong si Maria Clara, ang gagamot ay si Don Tiburcio. So next si Linares, so siya nga yung pamangking kuno nitong si Doña Victorina o parang inampun niya yan na pinakilala niya na anak ng kinakapatid nitong si Padre Damaso. Kaya si Padre Damaso, ito na yung naisip niyang papalit na mapangasawa nitong si Maria Clara. Dahil itong si Linares din, tulad ng pagpapanggap nito si Doña Victorina, akala niya ay mayaman. Akala niya ay edukadong tao. Kaya napili niyang ito na lang ang ipakasal kay Maria Clara. So next ay si Kapitan Pablo. Siya ang tinulungan niya si Elias nung una at balak ni Elias na magpakalayo-layo kasama ni Kapitan Tiago at magpanggap silang mag-ama. So si Kapitan Tiago ay pinuno ng mga tulisan na tumulong noon kay Elias. Ay si Salome. So si Salome ang love interest nitong si Elias. Pero sabi nga po, ito yung kabanata na inalis ni Jose Rizal para makatipid. So may mga part dapat sa Dolly na yung love story naman sana ni Elias at ni Salome, pero yun ay nawala. Pero ang pinakita lang sa Noli natin ngayon na si Salome ay hiniwalayan ni Elias para hindi madamay sa gulo. Kasi nga itong si Elias ay naghahanap ng paghihigantihan. So alam niya, pag makakahanap siya ng kaaway, baka madamay itong si Salome. Ay si Crispin. So siya yung kapatid ni Basilio. So kaya ilagay natin siya sa ilalim ni Sisa. So itong si Crispin ay tinatayang namatay dahil sa pagmamalupit ng sakristang mayor dahil sa pinagbibintangan pong nagnakaw ng 2 onsang ginto na alam naman po sa istorya na baka iyon po ay yung sakristang mayor ang nakawala. Pero dahil po itong si Padre Salvi ay naghahanap po ng
sino yung mapagbibintangan o sino ang aako ng kasalanan. Kaya itong si Sacristán Mayor, si Crispin po ang pinain. Ay si Doña Consolacion. So si Doña Consolacion ang asawa ng Alperes. So siya ang nagpakita ng pagmamalupit dito kay Sisa. So dahil siguro naghahanap tong si Doña Consolacion ng ma-over siya. Ibig sabihin, dahil siya po ay naging ape, naging miserable buhay niya sa Alperes bilang asawa, so naghahanap siya ng tao na siya naman yung magiging powerful. At ang naging ano po ay si Sisa. May pa natin na ibang tauhan. So, isa pa ay si Guro. So, ang Guro, ang isa pa sa mga nakausap ni Crisostomo Ibarra para sa kabutihan, para naman magkwento ng kabutihan naman ni Don Rafael. Kaya parang napayapa yung loob niya na hindi pala ganun masyadong naging miserable ang buhay ng kanyang tatay. Pwede nating iugnay na tauhan ay Senyor Juan. Siya ang arkitekto o namamahala sa pinapatayong paaralan ni Crisostomo Ibarra. Ang isa pa o dalawa, bali na pwede nating dagdag ay si Bruno at si Tarsilo. So sila ang kasama ni Lucas at ni Pedro na akala ng dalawang magkapatid na to ay si Crisostomo Ibarra yung kanilang amo na tutulungan nilang mag-alsa para sa mga malulupit na Alperes, Guardia Civil at mga kura na nakaranas kasi itong magkapatid na to ng pagpapahirap pati yung pamilya nila. Dagdag na lang natin din si Linares kay Crisostomo Ibarra dahil siya yung parang naging third party between Crisostomo Ibarra at Maria Clara. So grade 9, ayan po yung mga tauhan ng Noli na makikilala natin sa pagtalakay ng buong Noli Me Tangere. So sila, ito yung summary ng mga tao na pwede natin ugnay doon sa bawat pangunahing tauhan na sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Elias at Sisa. Yun lamang at maraming salamat.